Kung may nagsabi sa akin noong umagang iyon na luluhod ako bago lumubog ang araw, tatawa ako. Hindi dahil imposible, kundi dahil sigurado ako sa sarili ko. Sigurado sa Diyos ko. Sigurado sa gagawin ko. At higit sa lahat, sigurado na ako ang tama. Ang pangalan ko ay Rashid. 29 na taong gulang ako noon. At papasok ako sa isang simbahan para ipakita sa lahat kung gaano sila nagkakamali. Hindi ito bigla ang desisyon. Ilang buwan itong pinlano. Ilang gabi akong nagdasal para dito. Ilang beses kong inulit sa isip ang mga salitang sasabihin ko, malinaw, matalim, walang pag-aalinlangan. Para sa akin, simple lang ang mundo, may katotohanan at may kasinungalingan. At tungkulin ng may alam ang magsalita. Handa ka na ba? Tanong ni Bilal sa akin habang naglalakad kami sa kalsada. Tumango ako. Matagal na. Maaga pa ang araw pero gising na ang lungsod. May mga batang humahabol sa mga kalapati, may mga taong nagkakape sa mga bangketa, may mga mag-asawang naglalakad ng magkahawak kamay. Normal ang lahat. Tahimik. Parang walang mangyayaring babago sa buhay ng kahit sino. Pero para sa akin, ito ang araw na ipagtatanggol ko ang Diyos. Lumaki ako sa Bradford, sa hilaga ng England, sa isang bahay na laging may amoy ng pampalasa at tunog ng pagbigkas ng banal na teksto. Ang ama ko, si Tariq, ay tahimik pero matatag. Hindi siya palasalita, pero kapag nagsalita, nakikinig ang lahat. Ang nanay ko naman, si Zanab, ay nagtuturo sa mga babae kung paano magbasa at umunawa ng banal na aklat. Sa bahay namin, hindi tanong ang pananampalataya. Ito ay hangin. Naroon na bago ka pa magtanong. Habang ang ibang bata ay naglalaro pagkatapos ng klase, ako'y nagmememorya. Habang sila'y nanonood ng telebisyon, ako'y inuulit ang mga talata hanggang sa maging bahagi na ng dila ko ang mga salita. Sa edad na 12, kaya kong bigkasin ang 12 kabanata ng walang mali. Ipinagmamalaki iyon ng mga magulang ko. Ipinagmamalaki ko rin. Basahin mo nga, sasabihin ng tatay ko kapag may bisita. At babasahin ko. Tuloy-tuloy. Walang kaba. Parang tubig na umaagos. Pinagpala kayo, sasabihin ng matatandang lalaki. May espesyal kayong anak. Nakikita ko ang mga mata ng nanay ko na kumikislap habang naghahain siya ng tsa. Sa bawat papuri, mas tumitibay ang pakiramdam ko na may papel akong ginagampanan. Na hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako pumalya sa panalangin. Kahit may lagnat. Kahit madaling araw. Gigising ako sa dilim, maghuhugas sa malamig na tubig, at haharap sa direksyong itinuro sa akin mula pa pagkabata. Sa pag-aayuno, hindi ako nagrereklamo kahit sumasakit ang ulo ko. Para sa akin, bawat hirap ay puhunan sa kabilang buhay. Sa unibersidad, naging presidente ako ng samahang panrelihiyon sa 2 taon ko pa lang. Marunong akong magsalita. Marunong akong manghikayat. At higit sa lahat, alam ko kung ano ang tama at mali. O iyon ang akala ko. Nagsimula ang lahat sa isang debate. Usapan tungkol kay Jesus. Akala ko'y pamilyar na paksa. Isang propeta. Isang guro. Isang tao. Pero habang nagsasalita ang mga estudyanteng Kristiyano, may binanggit silang paulit-ulit na kumirot sa tenga ko. Tinapay. Alak. Katawan. Dugo. Kumakain kami ng Diyos, sabi ng isa, parang wala lang. Parang may kumurot sa sikmura ko. Hindi galit agad. Una ay pagkasuklam. Paano naging ganito ang mga taong edukado? Paano nila nasikmurang sambahin ang pagkain? Pag-uwi ko noon, hindi ako natulog. Nagbasa ako. Nagsaliksik. At habang mas lumalalim ang nalalaman ko, mas tumitindi ang galit ko. Hindi pala ito simbolo lang. Totoo. Naniniwala talaga sila na ang pari ay kayang magsalita ng ilang salita at ang tinapay ay nagiging Diyos. Kailangan may magsalita, sabi ko kay Bilal isang gabi. Tumango siya agad. Matagal ko nang iniisip yan. Hindi kami nag-iisa. Sina Jamal at Karim, pati ilang kakilala mula sa iba't ibang lugar, ay pareho ang nararamdaman. Tinawag namin ang sarili naming mga tagapagtanggol ng kaisahan ng Diyos. Hindi kami naniniwalang may kasama siya. At kung may maling pagsamba, tungkulin naming ituwid. Pinili namin ang lugar. Isang malaking simbahan sa Birmingham. Linggo ng umaga. Perpekto.
Pagkatapos ng basbas, sabi ko sa grupo habang inuulit ang plano. Doon tayo tatayo. Inaayos ko na ang mga papel, sabi ni Jamal. 200. May kamera na, dagdag ni Bilal, tinatapik ang loob ng jacket niya. Sa gabi bago ang araw na yon, nagdasal ako ng mas matagal. Humingi ako ng lakas. Hindi ako humingi ng tanda. Hindi ko kailangan. Sigurado na ako. Ngayon, habang papalapit kami sa gusali, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi ka ba? Adrenalina. Parang sundalo bago ang laban. Malaki ang pintuan. Mabigat ang kahoy. Mataas ang mga pader. Sa labas, may mga matatanda, may mga bata, may mga pamilyang magkakasama. May sandaling tumingin ako sa kanila at may kung anong kakaiba ang pumasok sa isip ko. Mukha silang payapa. Pinagpag ko ang isip ko. Hindi basihan ang itsura. Maraming taong mukhang mabuti pero mali ang sinasamba. Pumasok kami ng magkakahiwalay. Iba't ibang upuan. Iba't ibang anggulo. Pag upo ko, tumingala ako ng hindi sinasadya. Ang taas ng kisam. Ang mga bintanang may kulay ay nagpapasok ng liwanag na parang sumasayaw sa sahig. May amoy ng insenso. May katahimikan na hindi ko inaasahan. Relax, bulong ko sa sarili ko. Hindi ka narito para mamangha. May babaeng umupo sa tabi ko. Ngumiti siya. Ngumiti lang. Hindi nagsalita. Tumango ako, pilit na iniiwasang isipin na isa siyang tao at hindi simbolo ng mali. Nang magsimula ang seremonya, may kampanang tumunog. Tumayo ang lahat. Isang matandang pari ang naglakad sa gitna. Maputi ang buhok. Banayad ang mukha. At nang magsimula silang kumanta, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Maganda ang tunog. Totoo. Hindi dapat ganito, sabi ko sa sarili ko. Hindi ganito ang inaasahan ko. Welcome, sabi ng pari. Lahat ay malugod na tinatanggap dito. May mga ngumiti. May tumingin sa paligid. May tumango sa mga hindi kilala. Pinisil ko ang mga kamay ko. Nandito ako para magsalita. Hindi para makaramdam. Habang binabasa ang mga teksto, narinig ko ang mga salitang kinamumuhian ko. Tinapay ng buhay. Katawan. Dugo. Parang sinasadya ng mundo na subukin ang pasensya ko. Ito na, sabi ko sa sarili ko. Tumayo ako. Ang tunog ng sapatos ko sa sahig ay umalingaw-ngaw. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Hindi kami mananahimik, malakas kong sabi. Habang may maling pagsamba sa pangalan ng Diyos. Narinig ko sina Bilal, Jamal at ang iba pa. Sabay-sabay. Papel na lumilipad. Mga salitang matagal ng handa. At naghanda ako sa sigawan. Sa galit. Sa kaguluhan. Pero walang sumigaw. Walang tumakbo. Walang umatake. Ang nakita ko ay mga mukha. Hindi galit. Hindi takot. Kundi lungkot. Parang naaawa. At doon, sa gitna ng katahimikan, nagsimulang maglakad ang pari papunta sa akin. Hindi pa dito nagtatapos ang araw. Hindi ko pa alam yun noon. Ang alam ko lang, may mali. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko sigurado kung ano. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa isip ko, malinaw ang lahat. Parang linya sa papel na tuwid na tuwid. May tama, may mali. May Diyos, may maling pagsamba. At may tungkulin ang mga taong may lakas ng loob na magsalita. Ako yon. Kami yon. Si Bilal ang unang tumayo sa tabi ko noong binanggit ko ang ideya. Mas bata siya sa akin ng 2 taon, pero mas matalas ang dila. Kung may apoy ako, siya ang gasolina. Hindi siya nagdadalawang isip. Para sa kanya, ang mundo ay isang digmaan ng pananampalataya, at kailangan laging may mananalo at matatalo. Kung hindi natin gagawin, sino, sabi niya noon, nakaupo kami sa maliit na silid sa likod ng moske. Tahimik ang lahat. Natatakot. Pero hindi tayo. Tumango ako. Hindi ko nakita yon bilang takot. Nakita ko bilang kakulangan ng paninindigan. Si Jamal naman ay kabaligtaran. Mas tahimik. Mas maingat magsalita.
Siya ang tipo na magdadala ng mga libro, ng sipi, ng mga talata. Kapag may tanong, may sagot siya. Kapag may argumento, may sanggunian. Siya ang nagpapatibay sa mga salita namin. At dapat malinaw, sabi niya habang inaayos ang mga papel. Hindi emosyon. Katotohanan. Si Karim ang pinakapraktikal. Siya ang nag-iisip ng oras, ng pwesto, ng galaw. Kung saan upo. Kailan tatayo. Paano lalabas? Para sa kanya, parang operasyon lang ito. Walang personalan. Pagkatapos ng basbas, sabi niya, tinuturo ang plano sa papel. May 30 segundo bago may umaksyon ang kahit sino. Yon ang window natin. Pinakinggan ko silang lahat. At sa bawat detalye, mas tumitibay ang pakiramdam ko na tama ang ginagawa namin. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay tungkulin. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit naming pinag-usapan ang plano. Parang panalangin na inuulit hanggang sa maging otomatiko. Alam ko kung saan ako upo. Alam ko ang eksaktong sandali kung kailan ako tatayo. Alam ko ang unang linya, ang pangalawa, ang huli. Sa tuwing inuulit ko ang mga salita sa isip ko, may kakaibang kasiyahan akong nararamdaman. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa katiyakan. Ang katiyakan na ako ay nasa tamang panig ng kasaysayan. Paano kung magalit sila? Tanong ng isa minsan. Mas mabuti, sagot ni Bilal agad. Ibig sabihin tama tayo. Hindi ako tumutol. Sa loob-loob ko, ganoon din ang iniisip ko. Kung kami ilaitin, arestuhin, itaboy, patunay iyon na kami ang may hawak ng katotohanan. Ganito ko laging naintindihan ang mundo, ang katotohanan ay laging inuusig. Noong araw na napili namin ang simbahan, may kakaibang katahimikan sa loob ko. Hindi ka ba? Hindi takot. Parang bago ang isang pagsusulit na alam mong handa ka. Pinag-aralan mo ang lahat. Wala ka nang magagawa kundi ipakita ang alam mo. Pero may mga sandali, maikli lang, halos hindi ko napapansin na may pumapasok na tanong. Ano kung hindi sila ganoon kasama? Agad kong pinapatay ang isip na yon. Ang kasamaan ay hindi laging mukhang masama. Madalas, nakangiti pa nga. Noong araw na bumiyahe kami papunta sa Birmingham, magkakasama kaming nagkape sa isang maliit na cafe. Tahimik kaming lahat. Walang biro. Walang tawa. Parang pare-pareho kaming nakatuon sa iisang bagay. Pagkatapos nito, sabi ni Bilal, basag ang katahimikan, magbabago ang lahat. Sagot ko. Para sa kanila. Hindi ko naisip na baka para sa akin din. Habang naglalakad kami papunta sa gusali, unti-unting lumalaki ang simbahan sa paningin ko. Hindi ko inaasahan ang laki. Hindi ko inaasahan ang bigat ng presensya nito. Parang bato na matagal nang nandoon, tahimik lang, hindi kailangang magpakitang gilas. Malaki, bulong ni Jamal. Mas mabuti, sabi ni Karim. Mas maraming makakakita. Humina ako ng malalim. Ito na. Ilang hakbang na lang at papasok na kami sa lugar na itinuturing kong sentro ng maling pagsamba. Paglapit ko sa pintuan, napansin ko ang mga detalye. Ang mga ukit sa kahoy. Ang mga kamay na humawak na rito bago ako. Ilang henerasyon. Ilang dasal. Ilang luha. Focus, sabi ko sa sarili ko. Pagpasok ko, para akong tinamaan ng alon. Hindi dahil sa ganda. Hindi dahil sa arte. Kundi dahil sa lawak. Parang lumuwag ang dibdib ko nang hindi ko inaasahan. Napilitan akong huminto sandali, tumingala, at doon ko unang naramdaman ang kakaiba. Hindi ito mukhang lugar ng kabuluhan. Hindi ito mukhang pugad ng kasinungalingan. Tahimik ito. Mabigat pero hindi mapang-api. Parang may inaasahan. May ilaw na pumapasok sa mga bintana, tumatama sa sahig, gumuguhit ng mga kulay. May amoy ng usok, hindi masangsang kundi mainit. Parang paalala ng apoy na hindi nanununog. Umupo ako sa pwestong napag-usapan. Sinadya kong huwag tumingin sa altar. Ayokong ma-distract. Ayokong may maramdaman. Pero habang naghihintay, napansin ko ang mga tao sa paligid ko. Isang matandang lalaki na dahan-dahang lumuluhod, halatang masakit ang tuhod. Isang batang babae na pinipigilan ang sarili na gumalaw, tinuturuan ng ina. Isang binatang parang pagod, nakayuko ang ulo. Hindi sila mukhang mga taong sumasamba sa pagkain. Hindi mahalaga, bulong ko sa sarili ko.
Ang mahalaga ay ang ginagawa nila, hindi ang itsura nila. Nang magsimula ang awit, muli kong naramdaman ang pagkailang. Hindi ako sanay sa ganitong tunog. Hindi ito sigaw. Hindi ito panawagan. Parang usapan ng maraming tinig na magkakilala. Sumulyap ako kay Bilal sa unahan. Matigas ang panga niya. Nakatingin diretsyo. Walang alinlangan. Nakahina ako ng kaunti. Mabuti. Hindi ako nag-iisa. Pero may bahagi ng isip ko na hindi matahimik. Bakit ganito ang pakiramdam? Bakit parang masyadong buhi ang lugar na ito? Sa bawat minutong lumilipas, mas lumalalim ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi ko maipaliwanag na bigat. Malapit na, sabi ko sa sarili ko. Nang ilabas ang tinapay at alak, nakita ko kung paano nagbago ang mga mukha ng mga tao. Hindi excitement. Hindi tuwa. Kundi respeto. Parang may mahalagang dumarating. Dito ko unang naramdaman ang banggaan ng dalawang mundo. Ang sigurado kong paniniwala at ang nakikita kong hindi tugma sa inaasahan ko. Kung ito ay idolatriya, bakit parang may laman? Kung kasinungalingan ito, bakit parang may buhay? Pinisil ko ang mga kamao ko. Hindi ako pumarito para magtanong. Pumarito ako para magsalita. Tumayo ako. At sa sandaling iyon, hindi ko alam na ang pinakamahirap na laban ay hindi sa harap ko, kundi sa loob ko. May kakaibang bigat ang katahimikan kapag inaasahan mo ang gulo. Habang papalapit ang sandaling pinaghandaan namin ng ilang buwan, mas lalo kong nararamdaman ang bawat tunog, bawat galaw, bawat paghinga sa loob ng gusali. Parang biglang bumagal ang oras. Ang mga yabag ay naging mas malinaw. Ang pag-ubo ng isang matanda sa likod ko ay parang sigaw. Ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol ay parang paalala na may buhay sa paligid ko, totoong buhay, hindi ideya, hindi argumento. Ang seremonya ay nagpatuloy na parang walang kaalam-alam sa bagyong paparating. May binasang teksto. May sagot ang mga tao. Parang alam na nila ang sasabihin, sabay-sabay, walang pilit. Hindi sigaw. Hindi chant. Parang paghina na sabay-sabay. Hindi ko yon inaasahan. Akala ko may kakaibang sigasig. Akala ko may emosyon na parang hysteria. Pero ang nakita ko ay katahimikan na may lalim. Tumingin ako sa altar kahit ayokong gawin yon. Hindi ko mapigilan. Ang pari ay gumagalaw ng dahan-dahan, parang walang minamadali. Ang bawat kilos ay may bigat. Hindi titro. Hindi palabas. Parang may kausap siya na hindi ko nakikita. Hindi mahalaga, bulong ko sa sarili ko. Huwag kang malinlang. Pero ang katawan ko ay parang may sariling isip. Napansin ko ang paraan ng pagyuko ng mga tao. Hindi lahat sabay-sabay. May mabagal. May hirap. May nanginginig. Parang bawat isa ay may sariling dahilan kung bakit naroon sila. Kung ito ay maling pagsamba, bakit parang personal? Lumunok ako. Ramdam ko ang tuyong lalamunan ko. Pinilit kong ituon ang isip ko sa plano. Sa oras. Sa cue. Sa sandaling tatayo ako. Ito na. Nang itinaas ng pari ang tinapay, may tunog na parang hininga ng buong silid na sabay-sabay huminto. Hindi dahil may utos. Kusa. Kahit ang mga bata ay tumigil sa paggalaw. Parang may hindi nakikitang bigat na bumalot sa lahat. Ito ang sandali, sabi ko sa sarili ko. Ito ang pinunta mo rito. Tumayo ako. Ang tunog ng bangko sa ilalim ng tuhod ko ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Parang sumabog sa katahimikan. Sa isang iglap, lahat ng ulo ay lumingon. Ramdam ko ang mga mata. Hindi galit. Hindi pagtataka lang. Parang pag-aalala. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Ang boses ko ay malakas, malinaw, parang sanay na sanay. Hindi kami mananahimik, sabi ko, ramdam ko ang panginginig sa dibdib ko. Habang may maling pagsamba sa pangalan ng Diyos. Tumayo si Bilal sa unahan. Sumunod sina Jamal at Karim sa magkabilang panig. Parang eksena sa isip ko, eksakto sa plano. Ang mga papel ay lumipad sa hangin, bumagsak sa mga balikat, sa sahig, sa mga upuan. Sumasamba kayo sa tinapay, sigaw ni Bilal. Inaangkin niyong kinakain niyo ang Diyos. Naghintay ako. Naghintay ako ng sigawan. Naghintay ako ng takot. Naghintay ako ng galit.
Wala. Walang tumayo para sugurin kami. Walang nagsigawan. Walang nagmura. Walang umiyak sa takot. Ang nakita ko ay mga mukha na nakatingin sa amin na parang may halo ng lungkot at awa. Parang kami ang nawawala, hindi sila. Bakit? Bulong ng isip ko. Bakit ganito? May isang babae sa harap na nakapikit ang mga mata, pero may luha sa pisngi. Hindi siya tumitingin sa amin. Parang may mas mahalaga siyang ginagawa. May isang matandang lalaki na dahan-dahang umiling, hindi sa galit, kundi parang sa pag-unawa. Parang may alam siyang hindi ko alam. Ang puso ko ay bumilis. Hindi ito bahagi ng plano. Rashid, sigaw ni Bilal, mas malakas ngayon. Sabihin mo. At sinabi ko. Inuulit ko ang mga salitang ilang beses ko ng sinanay. Tama ang mga salita. Tama ang tono. Pero may mali. Parang walang tinatamaan. Parang ang mga salita ko ay bumabangga sa hangin at bumabalik sa akin. At doon ko siya nakita. Ang pari. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng kamay. Hindi siya tumawag ng kahit sino. Hawak pa rin niya ang tinapay, maingat, parang hawak ang isang sanggol. Nakatingin siya sa akin. Diretso. Walang galit. Walang pagtatanggol. At pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Isang hakbang. 2. 3. Ang bawat hakbang ay parang may tunog kahit wala. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw. Ang mga paa ko ay parang nakabaon sa sahig. Umalis ka riyan, sigaw ng isip ko. Ituloy mo. Sumigaw ka pa. Pero hindi ko magawa. Huminto siya, ilang hakbang lang ang layo sa akin. Nakita ko ang mukha niya ng malinaw. May mga guhit ng edad. May luha sa mga mata. Hindi galit na luha. Hindi takot. Lungkot. Anak, sabi niya, mahina pero malinaw. Malugod kang tinatanggap dito. Parang may tumama sa dibdib ko. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang script. Hindi ito ang linya na dapat niyang sabihin. Minamahal ka rito, dagdag niya. At ipagdarasal ka namin. Narinig ko ang hininga ko na parang may humiwalay sa akin. Parang biglang naging masikip ang hangin. Lumingon siya sa mga tao. Manalangin tayo, sabi niya. Para sa mga kapatid nating dumating ngayon. At ginawa nila. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang sandaling iyon. Daang-daang tao, matapos insultuhin, matapos gambalain, ay sabay-sabay yumuko ang ulo. Walang sigaw. Walang paninisi. Panalangin. Panginoon, ipakita mo ang iyong pag-ibig, bulong ng isang tinig malapit sa akin. Buksan mo ang kanilang mga mata, sabi ng isa pa. Hindi ako handa rito. Handa akong mapuot sila. Handa akong masaktan. Handa akong lumaban. Pero hindi ako handa sa pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Tumingin muli ang pari sa akin. Hindi ito tinapay lamang, sabi niya, mahina pa rin. Ito ay pag-ibig na naging pisikal. At sa sandaling iyon, may nangyari sa loob ko na hindi ko kayang ipaliwanag sa salita. Parang may liwanag na hindi dumaan sa mata ko, pero diretsong tumama sa loob ko. Mainit. Mabigat. Totoo. Nanghina ang mga tuhod ko. Narinig ko si Bilal na sumigaw ng pangalan ko, galit, naguguluhan. Rashid! Anong ginagawa mo? Pero wala na akong lakas. Lumuluhod ako bago ko pa maintindihan kung bakit. Tumama ang tuhod ko sa kahoy. Masakit. Pero parang walang saysay ang sakit kumpara sa nangyayari sa loob ko. Ang plano ay gumana. Nakapagsalita kami. Nakapag-interrupt kami. Nakita kami ng lahat. Pero ang mundo ay hindi tumugon gaya ng inaasahan ko. At sa katahimikang iyon, sa gitna ng mga panalangin at luha, unang beses kong naisip ang tanong na hindi ko kailanman hinayaang pumasok sa isip ko. Paano kung mali ako? Hindi siya sumigaw. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi niya sinubukang patunayan na tama siya. At doon nagsimulang gumuho ang lahat ng alam ko. Nakatayo siya sa harap ko, ilang hakbang lang ang layo, hawak pa rin ang maliit na piraso ng tinapay na ilang sandali lang ang nakaraan ay kinukutya ko. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kung anuman ang hawak niya.
Ang mga mata niya ay mapula, hindi sa galit, kundi sa lungkot na parang matagal ng dala. Tahimik ang buong simbahan. Hindi yung katahimikang puno ng tensyon, kundi katahimikang parang may nakikinig. Parang may inaabangan. Anak, sabi niya ulit, mas mahina pa kaysa kanina. Parang ayaw niyang buluhin ang hangin. Hindi ka kaaway dito. Hindi ko alam kung bakit, pero ang salitang iyon ang tumama ng pinakamalakas. Kaaway. Iyon ang inasahan kong maging papel ko. Iyon ang handa akong gampanan. Kaaway ng maling pagsamba. Kaaway ng kasinungalingan. Pero hindi iyon ang nakita niya sa akin. Hindi namin sinasamba ang tinapay, dagdag niya, dahan-dahan, parang pinipili ang bawat salita. Sinasamba namin ang siya na nagmahal sa'yo nang higit pa sa kaya mong isipin. Gusto kong sumagot. Gusto kong sumigaw ulit. Gusto kong sabihin sa kanya na mali siya, na nililin lang niya ang mga taong ito, na ako ang may hawak ng katotohanan. Pero walang lumalabas sa bibig ko. Parang may humawak sa dila ko at pinigilan akong magsalita. Sa halip may naramdaman ako. Hindi ideya. Hindi argumento. Pakiramdam. Parang may unti-unting bumukas sa loob ng dibdib ko, isang pintuan na matagal ko nang sinarado. May hangin na pumasok, mainit, mabigat, pero hindi masakit. Parang yakap na hindi ko hinihingi pero matagal ko palang kailangan. Manalangin tayo, sabi niya sa mga tao, hindi inuutos kundi inaanyayahan. At muli, yumuko ang mga ulo. May mga bulong. May mga luha. May mga kamay na magkahawak. Wala akong narinig na paninisi. Walang umalis kayo. Walang paano ninyo nagawa ito. Panay panalangin. Parang ako ang laman ng katahimikan. Tumingin ako sa paligid. Si Bilal ay nakatayo pa rin, nanginginig sa galit, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Jamal ay nakayuko, parang biglang napagod. Si Karim ay umaatras na, unti-unti, parang gusto nang mawala. At ako, nakatayo pa rin. Pero pakiramdam ko, ako na lang ang hindi gumagalaw sa isang mundong biglang nagbago ng direksyon. Hindi ko inaasahan ito, bulong ng isip ko. Hindi ito bahagi ng plano. Tumingin muli sa akin ang pari. Ngumiti siya ng bahagya, hindi ngiting panalo, kundi ngiting may pag-unawa. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang galit mo, sabi niya. Madalas, ang galit ay takot na hindi marunong magsalita. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko. Paano niya alam? Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang pangalan ko. Hindi niya alam ang pinagdaanan ko, ang mga panalangin ko, ang mga taon ng pagsunod, ang bigat ng responsibilidad na pasan ko mula pagkabata. At yet, parang tinamaan niya ang mismong gitna ng puso ko. Hindi ako galit, gusto kong sabihin. Sigurado lang ako. Pero sa unang pagkakataon, parang hindi ko na sigurado kung alin ang alin. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Hindi niya iniabot ang tinapay. Hindi niya ito inilapit sa mukha ko. Hawak lang niya ito, parang may respeto na hindi ko maintindihan. May mga bagay, sabi niya, na hindi nauunawaan sa sigaw. May mga katotohanan na hindi napipilit. Ipinapakita lang nila ang sarili nila kapag handa ka. At doon, may nangyari. Hindi ko nakita ang liwanag gamit ang mata ko. Walang nagbago sa paligid. Walang kumislap. Walang himala na pwedeng ituro at sabihin, iyan, doon nangyari. Pero sa loob ko, parang may araw na sumikat sa isang lugar na matagal ng gabi. Mainit. Malinaw. Totoo. Hindi siya humihingi ng anuman. Hindi niya sinasabing kailangan kong baguhin ang sarili ko. Hindi niya sinasabing mali ako at tama siya. Parang sinasabi lang niya, nandito ako. At sa presensyang iyon, may pag-ibig na hindi ko kailanman naranasan sa ganitong paraan. Hindi pag-ibig na kailangang kitain. Hindi pag-ibig na may checklist. Hindi pag-ibig na nakadepende sa dami ng dasal, sa tamang galaw, sa perpektong pagsunod. Pag-ibig na basta naroon. Naramdaman ko ang mga tuhod ko na nanghihina. Sinubukan kong manatiling nakatayo. Sinubukan kong pigilan ang katawan ko. Pero parang wala na akong kontrol. Parang ang bigat ng nararamdaman ko ay masyadong mabigat para manatili akong tuwid. Rashid, sigaw ni Bilal, ngayon ay puno na ng takot. Anong ginagawa mo? Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko rin alam. Na may nangyayaring hindi ko inaasahan. Na may bumabagsak sa loob ko at hindi ko alam kung paano pigilan.
Pero bago pa ako makapagsalita, bumigay ang mga tuhod ko. Lumuhod ako. Hindi bilang tanda ng pagsamba. Hindi bilang pagsuko sa tao. Kundi dahil hindi ko na kayang tumayo sa harap ng kung anong naroon. Tumama ang tuhod ko sa kahoy. Matalim ang sakit pero hindi ako napasigaw. Parang walang saysay ang pisikal na sakit kumpara sa pagbuhos ng emosyon na hindi ko mapigilan. May luha na tumulo sa mukha ko. 1, 2, marami. Hindi ko maalala ang huling beses na umiyak ako ng ganito. Hindi tahimik. Hindi kontrolado. Parang may bumukas na gripo na matagal kong pinipigilan. Hindi ko alam, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Wala siyang sinabing kahit ano. Hindi niya ako hinawakan. Hindi niya ako pinilit tumayo. Naroon lang siya. Tahimik. Naghihintay. At sa katahimikang iyon, may isang malinaw na pag-unawa ang pumasok sa isip ko, hindi bilang argumento, kundi bilang katiyakan. Ang Diyos na hinahanap ko sa buong buhay ko, ay hindi ang Diyos na sinusubukan kong ipagtanggol kanina. Ang Diyos na ito ay hindi natatakot sa tanong. Hindi nasasaktan ng galit. Hindi nangangailangan ng depensa. At kung siya ay totoo, kung ang nararamdaman ko ay totoo, ibig sabihin ay mali ang napakarami sa mga bagay na ipinanghawakan ko mula pagkabata. At ang tanong na pumalit sa lahat ng sigaw, sa lahat ng argumento, sa lahat ng plano ay simple at nakakatakot. Ano ang mangyayari kapag nakita mo ang isang bagay na sinabi ng buong buhay mo na imposible? At doon, sa sahig ng isang lugar na pinuntahan ko para wasakin, ako ay nanatiling nakaluhod, hindi alam kung paano tatayo, at hindi na sigurado kung gusto ko pa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaluhod. Sa isang punto, napansin ko na lang na humupa na ang mga bulong. Ang mga yabag ay papalayo. Ang espasyo sa paligid ko ay parang lumuwag. May kamay na marahang humawak sa balikat ko. Hindi bigla. Hindi mapang-istorbo. Parang paalala lang na may tao pa ring naroon. Halika, sabi ng boses ng pari, mahina. Dito ka muna. Tinulungan niya akong tumayo. Nanginginig ang mga binti ko, parang hindi ko ginamit ng matagal. Dinala niya ako sa isang upuan sa likod, malayo sa mga mata, malayo sa sentro. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, okay lang ang katahimikan. Nagpatuloy ang seremonya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit. Pero nagpatuloy ang lahat na parang may sugatang hayop sa gitna ng kagubatan at ang buong mundo ay nagpasya na huwag itong takutin. Nakaupo ako roon, nakayuko ang ulo, pinipilit intindihin kung ano ang nangyari. Hindi ko maramdaman ang galit. Hindi ko rin maramdaman ang tagumpay. Ang meron lang ay parang guwang. Parang may binunot sa loob ko at naiwan ang hugis, pero wala na ang laman. Nasaan sina Bilal? Nasaan sina Jamal at Karim? Hindi ko sila nakita. Hindi ko rin hinanap. Parang may bahagi ng utak ko na kusang isinara ang pinto sa kanila. Hindi pa. Hindi ko pa kayang harapin. Nang matapos ang lahat, halos wala na ang mga tao. May ilang nagdaan sa tabi ko, tumango, ngumiti ng mahina. Walang tanong. Walang sermon. Isa lang ang nag-iwan ng maliit na papel sa tabi ko. Walang pangalan. Isang linya lang, ipinagdarasal ka namin. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako muling umiyak. Nang lumabas ako ng gusali, hapon na. Ang araw ay pababa na, ang liwanag ay mas malambot. Pareho pa rin ang mundo. May mga taong naglalakad. May mga sasakyang dumaraan. Walang bakas ng lindol na nangyari sa loob ko. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Bilal. Nasaan ka? Anong ginawa mo? Hindi ako sumagot. Sumunod ang isa. Pinahiya mo tayo. Hindi pa rin. Sunod-sunod na tawag. Hindi ko sinagot kahit isa. Umuwi ako sa Leeds na parang multo. Nakaupo sa tren, nakatingin sa bintana, pero walang nakikita. Ang mga eksena sa labas ay dumadaan lang, walang kahulugan. Ang isip ko ay paulit-ulit bumabalik sa iisang sandali. Sa iisang pakiramdam. Hindi argumento. Hindi paniniwala. Presensya. Pagdating ko sa apartment ko, hinubad ko ang jacket ko at ibinagsak sa sahig. Umupo ako sa gilid ng kama at tumitig sa pader. Tahimik.
Walang radyo. Walang telebisyon. Walang panalangin. Sinubukan kong magdasal. Tumayo ako. Hinanap ko ang direksyon na nakasanayan ko. Itinaas ko ang mga kamay ko. Binuka ang bibig ko. Walang lumabas. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil parang walang pinupuntahan ang mga salita. Parang nagsasalita ako sa isang silid na walang tao. Walang galit. Walang pagtanggi. Kundi wala lang. Umupo ako ulit. Kumalma ka, sabi ko sa sarili ko. Isa lang itong emosyon. Lilipas din eh. Pero alam kong nagsisinungaling ako sa sarili ko. Sa mga sumunod na araw, hindi ako lumabas. Hindi ako pumasok sa trabaho. Sinabi kong may sakit ako. Hindi iyon kasinungalingan. Hindi lang nila alam kung anong klaseng sakit. Tinawagan ako ng tatay ko. 1 beses. 2. 3. Hindi ko sinagot. Tinawagan din ako ng nanay ko. Paulit-ulit. Ang tunog ng ringtone ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang dibdib ko. May mga mensahe mula sa mga kaibigan. Mga tanong. Mga haka-haka. Mga galit. Anong nangyari sa'yo? Totoo ba ang sinasabi nila? Nagbago ka ba ng panig? Hindi ko alam kung paano sasagot dahil hindi ko rin alam kung sino na ako. Sinubukan kong bumalik sa dati. Binuksan ko ang banal na aklat na kabisado ko mula pagkabata. Binasa ko ang mga talata na dati nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon, parang papel na lang. Tama ang mga salita, pero walang bigat. Parang kwento tungkol sa Diyos, hindi pakikipagtagpo sa Kanya. Isinara ko ang libro. Humiga ako sa sahig, nakatingin sa kisam. Ang mga alaala ay dumating nang hindi ko inaanyayahan. Ang mga umagang nagyelo ang tubig sa palanggana. Ang mga gabing pagod pero proud. Ang mga papuring natanggap ko dahil sa pagiging mabuting anak. Kung mali ako noon, ano ang ibig sabihin noon sa lahat ng iyon? Hindi, sabi ko ng malakas sa sarili ko. Hindi pwedeng mali ang lahat. Pero ang tanong ay hindi umaalis. Kung totoo ang naranasan ko, kung ang presensyang iyon ay hindi guni-guni, kung ang liwanag na iyon ay hindi galing sa emosyon lang, ano ang gagawin ko ngayon? Sa 3 araw, binuksan ko ang laptop ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humila lang sa akin. Hindi ko hinanap ang debate. Hindi paliwanag. Hindi pagtutol. Naghanap ako ng isang aklat na matagal ko nang iniiwasan. Binuksan ko at nagsimulang magbasa. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. May mga linya na tumigil ako, binasa ulit, parang may tumama sa akin na hindi ko inaasahan. May mga salitang hindi ko kayang baliwalain. Parang may boses na pamilyar pero bago. Hindi mapilit. Hindi sumisigaw. Parang nag-aanyaya lang. Isinara ko ang laptop. Pinahid ang mukha ko. Huminga ng malalim. Kung totoo ito, hindi na ako babalik sa dati. Kung totoo ito, may mawawala sa akin. Marami. Ang pamilya ko. Ang reputasyon ko. Ang kinilala kong sarili. Pero kung hindi ko haharapin, habang buhay akong mabubuhay na alam kong tumalikod ako sa isang bagay na totoo dahil natakot ako sa presyo. Umupo ako sa sahig, yakap ang mga tuhod ko. Kung totoo ka, bulong ko, hindi sigurado kung kanino ako nagsasalita, hindi ko alam kung ano ang susunod. Pero hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyari. Tahimik. Pero sa katahimikang iyon, hindi ako nag-iisa. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip ko ang isang katotohanang hindi ko kayang takasan. Kung totoo ang naranasan ko, ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging pareho. Hindi ako bumalik agad. Ilang araw muna ang lumipas. Mga araw na mabagal, mabigat, at puno ng katahimikang parang humihila pababa. Pero may isang bagay na hindi nawala mula noong araw na yon sa simbahan. Hindi rin siya lumakas. Naroon lang siya. Tahimik. Matatag. Parang ilaw na hindi mo kayang patayin kahit ipikit mo ang mata mo. Isang hapon, hawak ang telepono, matagal akong nakatingin sa pangalan niya sa screen. Father Thomas. Ilang beses ko nang itinipi ang mensahe tapos buburahin. Masyadong diretsyo. Masyadong mahina. Masyadong desperado. Sa huli, pinindot ko na lang ang tawag bago pa ako umatras. Sumagot siya agad.
Rashid, sabi niya, parang hinihintay niya ang tawag ko. Salamat sa pagtawag. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung bakit ako tumatawag, sabi ko sa wakas. Totoo iyon. Tahimik siya sandali. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya. Gusto mo bang magkape at mag-usap? Walang sermon. Walang paanyaya na parang bitad. Isang tanong lang. Parang bukas ang pinto at nasa akin kung papasok ako. Nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa simbahan. Tahimik ang lugar. Amoy kape. Amoy tinapay. Nang pumasok ako, tumayo siya agad at mumiti. Hindi malaki. Hindi pilit. Parang natural lang. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Umupo kami. Ilang sandali kaming hindi nagsalita. Hindi awkward. Parang pareho naming alam na hindi kailangan. Ano nang nangyari sa'yo pagkatapos ng araw na yon? Tanong niya sa wakas. At doon ako bumigay. Hindi sabay-sabay. Hindi dramatiko. Paunti-unti. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa katahimikan. Sa mga dasal na hindi na umaabot kahit saan. Sa takot na baka mali ako buong buhay ko. Sa mas malaking takot na baka tama siya. Hindi niya ako pinutol. Hindi siya tumango ng sobra. Hindi rin siya tumutol. Nakinig lang siya. Parang iyon lang ang trabaho niya sa sandaling iyon. Nararamdaman mo ba ang pressure na magdesisyon agad? Tanong niya nang matapos ako. Sagot ko. Parang kapag hindi ako pumili ngayon, mawawala ang lahat. Umiling siya ng bahagya. Ang katotohanan, sabi niya, ay hindi nawawala dahil lang hindi mo pa kayang yakapin. Pero naiintindihan ko ang bigat. Nagkita kami ulit. At muli. At muli. Minsan sa opisina niya. Minsan sa cafe. Minsan naglalakad lang. Hindi niya ako tinanong kung kailan ako magpapasya. Hindi niya sinabing mali ang pinanggalingan ko. Hindi niya sinabing madali ito. Sa halip, tinanong niya kung ano ang kinatatakutan ko. At ano ang mangyayari kung totoo ang naranasan mo? Tanong niya minsan. Tahimik ako ng matagal. Mawawala ang pamilya ko, sagot ko. Ang lahat ng pagkakakilanlan ko. Ang respeto. Ang lugar ko. Tumango siya. Sabi niya. Possible iyon. Walang sugarcoat. Walang pangako na magiging madali. Pero, dagdag niya, ano ang mawawala kung hindi mo haharapin? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kailangan. Alam ko na. Dumating ang araw na hindi ko na kayang manatili sa gitna. Hindi dahil may pumilit. Kundi dahil mas masakit na ang magkunwari kaysa ang harapin ang totoo. Sinabi ko sa tatay ko. Hindi personal. Tawag lang. Tahimik ang linya habang nagsasalita ako. Ipinaliwanag ko ng maayos. Walang sigaw. Walang paninisi. Nagkamali ka, sabi niya sa wakas. Malamig ang boses. At pinili mo ang mali. Sinubukan kong magsalita. Hindi na niya ako pinatapos. Hindi ka na namin anak, sabi niya. Huwag ka nang tumawag. Naputol ang linya. Umupo ako sa sahig, hawak ang telepono, hindi humihinga ng maayos. Parang may humigpit sa dibdib ko. Parang may punit na hindi na maayos. Sinubukan kong tawagan ang nanay ko. Hindi siya sumagot. Maya-maya may mensahe. Iiyak ako para sa'yo na parang namatay ka. Iyon ang pinakamasakit. Sa mga sumunod na linggo, parang isa-isang hinila palayo ang mga bagay na bumuo sa buhay ko. Ang mga kaibigan ay hindi na sumasagot. Ang trabaho ko ay biglang may issue. Ang mga tingin sa paligid ay nagbago. May mga gabi na tinatanong ko ang sarili ko kung baliw ba ako. Kung iniimbento ko lang ang lahat para bigyang katwiran ang isang emosyonal na sandali. Pero sa tuwing bumabalik ang duda, may kapayapaang bumabalik din hindi sigurado. Hindi masaya. Pero malinaw. At sa gitna ng pagkawala, may mga maliliit na bagay na dumarating. Isang mensahe mula sa isang taong hindi ko kilala, narinig ko ang kwento mo. Hindi ka nag-iisa. Isang imbitasyon sa hapunan. Walang tanong. Walang usisa. Isang upuan lang sa mesa. Isang umaga na nagising ako at napansin kong hindi na ako kinakain ng takot. Hindi pa ako buo. Hindi pa ako sigurado sa lahat.
Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay totoo ako. At doon ko naintindihan ang tanong na hindi ko kayang iwasan. Sulit ba ang mawala ang lahat kung sa huli, ang iniligtas mo ay ang sarili mo? Madilim ang loob ng simbahan nang pumasok ako. Hindi yung madilim na nakakatakot, kundi yung uri ng dilim na parang naghihintay. Tahimik. Mabagal. Parang humihinga. Isang ilaw lang ang nakasindi sa unahan, maliit, pero sapat para makita kung nasaan ka. At sa sandaling iyon, alam ko kung nasaan ako. Sa hangganan. Ang gabi ng desisyong iyon ay matagal kong iniiwasan sa isip ko, kahit alam kong paparating. Ilang linggo kong pinahaba ang oras. Ilang gabi kong tinanong ang sarili ko kung pwede bang manatili sa gitna. Kung pwede bang tanggapin ang naramdaman ko nang hindi tinatawid ang lahat ng kasama nito. Pero may mga katotohanang hindi pumapayag sa kalahati. Nakatayo ako sa likod, hawak ang mga kamay ko na pawis na pawis. Nakasuot ako ng simpleng puting damit na ibinigay sa akin kanina. Malinis. Plain. Walang marka. Parang sinasadyang ipaalala sa akin na wala akong dalang anuman maliban sa sarili ko. Naroon si Padre Thomas sa unahan. Tahimik. Nakatingin sa apoy ng kandila na hawak niya. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi siya ngumiti. Hindi rin siya tumango na parang nag-aanyaya. Tumingin lang siya. Parang sinasabi, nandito ka dahil pinili mo. Isa-isa, pumasok ang mga tao. May mga pamilya. May mga bata. May mga matatanda. Ang iba'y nakatingin sa akin nang may pag-usisa. Ang iba'y parang hindi ako napapansin. At sa kauna-unahang pagkakataon, okay lang iyon. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko kahit kanino. Nagsimula ang seremonya sa labas, sa dilim. Isang apoy ang sinindihan. Maliit pero buhay. At mula roon, sinindihan ang kandilang hawak ni Padre Thomas. Ang ilaw ay kumislap sa mukha niya at biglang parang mas malinaw ang lahat. Sumunod kayo, sabi niya. Pumasok kami sa loob, dahan-dahan. Habang naglalakad siya sa gitna, ibinabahagi niya ang apoy. Isang kandila. 2. 3. Hanggang sa ang dating madilim na lugar ay unti-unting napuno ng maliliit na ilaw. Napansin ko ang isang bagay, hindi niya kinuha ang dilim. Hindi niya ito pinalayas. Pinuno lang niya ng liwanag. Tumayo ako sa harapan kasama ang ilan pang tulad ko. Iba-iba ang mukha. Iba-iba ang kwento. Pero pare-pareho ang bigat sa dibdib. Pare-pareho ang alam, pagkatapos nito, wala nang atrasan. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Hindi takot sa mangyayari sa loob ng simbahan. Takot sa mangyayari pagkatapos. Naalala ko ang boses ng tatay ko sa telepono. Ang huling mensahe ng nanay ko. Ang mga kaibigang tumalikod. Ang mga pintong nagsara. Kung lalabas ako ngayon, may mga bagay pa akong maililigtas. Pero kung aalis ako, iiwan ko ang isang bagay na hindi ko na muling makikita. Lumapit si Padre Thomas. Tumigil siya sa harap ko. Rashid, sabi niya malinaw, marahan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tumango ako. Alam mo bang walang pilitan dito? Alam mo bang may mawawala sa'yo? Huminga ako ng malalim. Tahimik siya sandali. Tumingin siya sa akin na parang sinusukat hindi ang tapang ko, kundi ang katapatan ko. At pipiliin mo pa rin? Hindi agad ako sumagot. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang bata akong nagmememorya ng mga talata. Ang binatang pinapalakpakan dahil sa husay. Ang lalaking sigurado sa bawat hakbang niya. At ang lalaking lumuhod sa sahig dahil hindi na niya kayang tumayo sa harap ng isang bagay na totoo. Pipiliin ko, sabi ko. Tumango siya. Lumuhod ako sa harap ng tubig. Malamig ang bato sa ilalim ng mga paa ko. Tahimik ang paligid. Parang pinipigil ng lahat ang paghinga. Isinusuko mo ba ang lahat ng dati mong pinanghawakan? Tanong niya. Isang tanong lang. Pero ramdam ko ang bigat ng taon sa loob nito. Sagot ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako babalik. Inilagay niya ang kamay niya sa ulo ko. Mabigat. Mainit. Nang dumaloy ang tubig, malamig ito. Bigla. Nakakagulat. Tumulo ito sa mukha ko, sa lig ko, sa damit ko.
Parang may hinuhugasan sa loob ko, hindi lang sa balat. Sa sandaling iyon, parang may bumitaw. Ang takot na hindi ako sapat. Ang kaba na baka hindi ako tanggap. Ang bigat ng taon ng pagsusumikap na kitain ang pag-ibig. Hindi sabay-sabay. Hindi dramatiko. Paunti-unti. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa katahimikan. Sa mga dasal na hindi na umaabot kahit saan. Sa takot na baka mali ako buong buhay ko. Sa mas malaking takot na baka tama siya. Hindi niya ako pinutol. Hindi siya tumango ng sobra. Hindi rin siya tumutol. Nakinig lang siya. Parang iyon lang ang trabaho niya sa sandaling iyon. Nararamdaman mo ba ang pressure na magdesisyon agad? Tanong niya nang matapos ako. Sagot ko. Parang kapag hindi ako pumili ngayon, mawawala ang lahat. Umiling siya ng bahagya. Ang katotohanan, sabi niya, ay hindi nawawala dahil lang hindi mo pa kayang yakapin. Pero naiintindihan ko ang bigat. Nagkita kami ulit. At muli. At muli. Minsan sa opisina niya. Minsan sa cafe. Minsan naglalakad lang. Hindi niya ako tinanong kung kailan ako magpapasya. Hindi niya sinabing mali ang pinanggalingan ko. Hindi niya sinabing madali ito. Sa halip, tinanong niya kung ano ang kinatatakutan ko. At ano ang mangyayari kung totoo ang naranasan mo? Tanong niya minsan. Tahimik ako ng matagal. Mawawala ang pamilya ko, sagot ko. Ang lahat ng pagkakakilanlan ko. Ang respeto. Ang lugar ko. Tumango siya. Sabi niya. Possible iyon. Walang sugarcoat. Walang pangako na magiging madali. Pero, dagdag niya, ano ang mawawala kung hindi mo haharapin? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kailangan. Alam ko na. Dumating ang araw na hindi ko na kayang manatili sa gitna. Hindi dahil may pumilit. Kundi dahil mas masakit na ang magkunwari kaysa ang harapin ang totoo. Sinabi ko sa tatay ko. Hindi personal. Tawag lang. Tahimik ang linya habang nagsasalita ako. Ipinaliwanag ko ng maayos. Walang sigaw. Walang paninisi. Nagkamali ka, sabi niya sa wakas. Malamig ang boses. At pinili mo ang mali. Sinubukan kong magsalita. Hindi na niya ako pinatapos. Hindi ka na namin anak, sabi niya. Huwag ka nang tumawag. Naputol ang linya. Umupo ako sa sahig, hawak ang telepono, hindi humihinga ng maayos. Parang may humigpit sa dibdib ko. Parang may punit na hindi na maayos. Sinubukan kong tawagan ang nanay ko. Hindi siya sumagot. Maya-maya may mensahe. Iiyak ako para sa'yo na parang namatay ka. Iyon ang pinakamasakit. Sa mga sumunod na linggo, parang isa-isang hinila palayo ang mga bagay na bumuo sa buhay ko. Ang mga kaibigan ay hindi na sumasagot. Ang trabaho ko ay biglang may issue. Ang mga tingin sa paligid ay nagbago. May mga gabi na tinatanong ko ang sarili ko kung baliw ba ako. Kung iniimbento ko lang ang lahat para bigyang katwiran ang isang emosyonal na sandali. Pero sa tuwing bumabalik ang duda, may kapayapaang bumabalik din hindi sigurado. Hindi masaya. Pero malinaw. At sa gitna ng pagkawala, may mga maliliit na bagay na dumarating. Isang mensahe mula sa isang taong hindi ko kilala, narinig ko ang kwento mo. Hindi ka nag-iisa. Isang imbitasyon sa hapunan. Walang tanong. Walang usisa. Isang upuan lang sa mesa. Isang umaga na nagising ako at napansin kong hindi na ako kinakain ng takot. Hindi pa ako buo. Hindi pa ako sigurado sa lahat. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay totoo ako. At doon ko naintindihan ang tanong na hindi ko kayang iwasan. Sulit ba ang mawala ang lahat kung sa huli, ang iniligtas mo ay ang sarili mo? Madilim ang loob ng simbahan nang pumasok ako. Hindi yung madilim na nakakatakot, kundi yung uri ng dilim na parang naghihintay. Tahimik. Mabagal. Parang humihinga. Isang ilaw lang ang nakasindi sa unahan, maliit, pero sapat para makita kung nasaan ka. At sa sandaling iyon, alam ko kung nasaan ako. Sa hangganan. Ang gabi ng desisyong iyon ay matagal kong iniiwasan sa isip ko, kahit alam kong paparating. Ilang linggo kong pinahaba ang oras. Ilang gabi kong tinanong ang sarili ko kung pwede bang manatili sa gitna. Kung pwede bang tanggapin ang naramdaman ko nang hindi tinatawid ang lahat ng kasama nito.
Pero may mga katotohanang hindi pumapayag sa kalahati. Nakatayo ako sa likod, hawak ang mga kamay ko na pawis na pawis. Nakasuot ako ng simpleng puting damit na ibinigay sa akin kanina. Malinis. Plain. Walang marka. Parang sinasadyang ipaalala sa akin na wala akong dalang anuman maliban sa sarili ko. Naroon si Padre Thomas sa unahan. Tahimik. Nakatingin sa apoy ng kandila na hawak niya. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi siya ngumiti. Hindi rin siya tumango na parang nag-aanyaya. Tumingin lang siya. Parang sinasabi, nandito ka dahil pinili mo. Isa-isa, pumasok ang mga tao. May mga pamilya. May mga bata. May mga matatanda. Ang iba'y nakatingin sa akin nang may pag-usisa. Ang iba'y parang hindi ako napapansin. At sa kauna-unahang pagkakataon, okay lang iyon. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko kahit kanino. Nagsimula ang seremonya sa labas, sa dilim. Isang apoy ang sinindihan. Maliit pero buhay. At mula roon, sinindihan ang kandilang hawak ni Padre Thomas. Ang ilaw ay kumislap sa mukha niya at biglang parang mas malinaw ang lahat. Sumunod kayo, sabi niya. Pumasok kami sa loob, dahan-dahan. Habang naglalakad siya sa gitna, ibinabahagi niya ang apoy. Isang kandila. 2. 3. Hanggang sa ang dating madilim na lugar ay unti-unting napuno ng maliliit na ilaw. Napansin ko ang isang bagay, hindi niya kinuha ang dilim. Hindi niya ito pinalayas. Pinuno lang niya ng liwanag. Tumayo ako sa harapan kasama ang ilan pang tulad ko. Iba-iba ang mukha. Iba-iba ang kwento. Pero pare-pareho ang bigat sa dibdib. Pare-pareho ang alam, pagkatapos nito, wala nang atrasan. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Hindi takot sa mangyayari sa loob ng simbahan. Takot sa mangyayari pagkatapos. Naalala ko ang boses ng tatay ko sa telepono. Ang huling mensahe ng nanay ko. Ang mga kaibigang tumalikod. Ang mga pintong nagsara. Kung lalabas ako ngayon, may mga bagay pa akong maililigtas. Pero kung aalis ako, iiwan ko ang isang bagay na hindi ko na muling makikita. Lumapit si Padre Thomas. Tumigil siya sa harap ko. Rashid, sabi niya malinaw, marahan. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tumango ako. Alam mo bang walang pilitan dito? Alam mo bang may mawawala sa'yo? Humina ako ng malalim. Tahimik siya sandali. Tumingin siya sa akin na parang sinusukat hindi ang tapang ko, kundi ang katapatan ko. At pipiliin mo pa rin? Hindi agad ako sumagot. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang bata akong nagmememorya ng mga talata. Ang binatang pinapalakpakan dahil sa husay. Ang lalaking sigurado sa bawat hakbang niya. At ang lalaking lumuhod sa sahig dahil hindi na niya kayang tumayo sa harap ng isang bagay na totoo. Pipiliin ko, sabi ko. Tumango siya. Lumuhod ako sa harap ng tubig. Malamig ang bato sa ilalim ng mga paa ko. Tahimik ang paligid. Parang pinipigil ng lahat ang paghinga. Isinusuko mo ba ang lahat ng dati mong pinanghawakan? Tanong niya. Isang tanong lang. Pero ramdam ko ang bigat ng taon sa loob nito. Sagot ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako babalik. Inilagay niya ang kamay niya sa ulo ko. Mabigat. Mainit. Nang dumaloy ang tubig, malamig ito. Bigla. Nakakagulat. Tumulo ito sa mukha ko, sa lig ko, sa damit ko. Parang may hinuhugasan sa loob ko, hindi lang sa balat. Sa sandaling iyon, parang may bumitaw. Ang takot na hindi ako sapat. Ang kaba na baka hindi ako tanggap. Ang bigat ng taon ng pagsusumikap na kitain ang pag-ibig. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang ipaglaban. Pag-angat ko ng ulo, parang mas malinaw ang paligid. Hindi mas maliwanag. Mas malinaw. Pagkatapos, lumapit ako sa altar. Ang mga hakbang ko ay mabagal. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa bigat ng sandali. Naroon ang parehong maliit na piraso na minsang kinutya ko, minsang kinatakutan, minsang inisip kong imposible. Ngayon, wala na akong lakas para tutulan. Wala na ring dahilan. Ingat, sabi ng boses sa loob ko. Ito na. At tinanggap ko.
Hindi ito dramatiko. Walang kulob. Walang kidlat. Simple. Tahimik. Parang tinapay lang. Pero sa loob ko, parang may tahanang natagpuan. Bumalik ako sa upuan ko at lumuhod. Ang mga luha ay dumaloy, pero hindi dahil sa lungkot. Hindi rin dahil sa saya lang. Kundi dahil sa kapahingahan. Nawala ang marami sa akin bago pa ang gabing iyon. At may mawawala pa. Alam ko iyon. Pero sa gitna ng pagkawala, may isang bagay na hindi na kayang kunin ng kahit sino. Hindi na ako nag-iisa. At habang nakaluhod ako roon, alam kong ang kwento ko ay umabot na sa puntong hindi ko na kayang balikan. Ang tanong na lang na naiwan, tahimik pero malinaw, ay ito. Ano ang mangyayari pagkatapos, kapag tapos na ang kwento? Hindi biglaan ang pagbabalik ng buhay. Walang isang umaga na nagising ako na parang maayos na ang lahat. Walang sandaling tumunog ang mundo at nagsabing, tapos na ang hirap. Ang totoo, pagkatapos ng gabing iyon, mas tahimik lang ang loob ko. Mas malinaw. Pero ang paligid, magulo pa rin. May mga araw na naglalakad ako sa kalye at pakiramdam ko ay nakikita ako ng lahat. May mga araw na parang wala akong mukha. May mga gabi na napapanaginipan ko pa rin ang boses ng tatay ko, ang huling mensahe ng nanay ko, ang mga kaibigang biglang naging estranghero. Hindi iyon agad nawala. Pero may isang bagay na nagbago, hindi na ako tumatakbo palayo. Nagsimula akong pumasok sa simbahan hindi bilang panauhin, hindi bilang kalaban, kundi bilang tahimik na tao sa likod. Umuupo ako. Nakikinig. Minsan wala akong naintindihan. Minsan may isang linya lang na tumatama. Minsan wala. At ayos lang iyon. May mga taong lumalapit sa akin. Hindi para magtanong. Hindi para usisain. Para lang sabihin, buti nandito ka. Minsan may kape. Minsan may upuan sa hapag. Minsan tahimik lang na presensya. Hindi ko inaasahan iyon. Sanay akong pinapansin dahil sa husay ko magsalita. Dahil sa tapang ko sa debate. Ngayon, tinatanggap ako dahil lang naroon ako. Isang hapon, may lumapit sa akin pagkatapos ng isang pagtitipon. Bata pa. Halatang kabado. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Tumango ako. Hindi niya agad sinabi ang gusto niyang sabihin. Nagpaligoy-ligoy muna. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Galit ako, sabi niya. Sa Diyos. Sa lahat. Hindi ko siya pinayuhan. Hindi ko rin siya kinorek. Tumango lang ako. May dahilan ka, sagot ko. Napatingin siya sa akin, gulat. Parang iyon lang ang kailangan niyang marinig. Doon ko napagtanto kung ano na ang papel ko ngayon. Hindi na ako ang sumisigaw. Hindi na ako ang nag-aakusa. Ako na ang nakikinig. May mga mensahe akong natatanggap. Minsan tahimik. Minsan puno ng galit. Minsan puno ng tanong. Totoo ba ang naranasan mo? Hindi ka ba natatakot? Paano kung mali ka? Hindi ko sinasagot ang lahat. At kapag sumasagot ako, hindi ko sinusubukang manalo. Kinukwento ko lang ang nangyari. Kung ano ang nawala. Kung ano ang natira. Kung ano ang natagpuan ko sa gitna ng pagkawala. May ilan na hindi na bumalik. May ilan na nagalit. May ilan na tahimik na nagpasalamat. Hindi ko hawak ang resulta. At sa unang pagkakataon, hindi ko rin kailangan. Nagkaroon ako ng bagong trabaho. Hindi kasing taas ng dati. Hindi kasing laki ng sahod. Pero may katahimikan akong umuwi gabi-gabi na hindi ko kailanman naranasan noon. Hindi ko na kailangan patunayan kung sino ako. Alam ko na. May mga linggong mahirap. May mga balitang masakit. May mga araw na pakiramdam ko ay nag-iisa pa rin ako. Pero may isang bagay na hindi na bumabalik, ang takot na baka hindi ako sapat. Minsan, tinanong ako ng isang tao, sulit ba? Matagal akong tumahimik bago sumagot. Hindi ko masasabi na madali, sabi ko. Hindi ko rin masasabi na hindi masakit. Pero masasabi kong totoo. At iyon ang pagkakaiba. Hindi ko ipinapangako sa kahit sino na mawawala ang hirap. Hindi ko sinasabing ang buhay ay biglang magiging magaan. Ang sinasabi ko lang ay ito, may uri ng kapayapaan na hindi nakukuha sa pag-iwas. Nakukuha lang siya kapag hinarap mo ang katotohanan kahit masakit.
Kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, iyon ay ito, ang katiyakan ay madaling ipagtanggol. Ang katotohanan mas mahirap. Dahil humihingi ito ng buong sarili mo. At kung ikaw na nagbabasa nito ay may hawak na mga kasiguruhan na hindi mo kailanman sinubok, may tanong akong iwan sa'yo. Hindi para guluhin ka. Hindi para pilitin ka. Para lang anyayahan ka. Paano kung ang isang bagay na tinatakbuhan mo ay hindi banta, kundi paanyaya? Paano kung ang tanong na kinatatakutan mo ay ang pintuan palabas ng takot? Paano kung ang pagkawala ang mismong daan papunta sa buhay? Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Hindi mo rin kailangang sumagot sa akin. Pero huwag mong baliwalain ang tanong kapag kumatok. Dahil minsan, ang kwento ay hindi talaga tungkol sa kung paano ito nagsimula o kung paano ito nagtapos. Minsan, ang mahalaga ay kung ano ang handa mong gawin kapag naramdaman mong may tumatawag sa iyo palabas ng dati mong mundo. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, kung gusto mong marinig ang iba pang kwento ng pagdududa, ng kabayaran, ng pagbabago, manatili ka. Mag-iwan ka ng tanong. Magbahagi ng saloobin. Bumalik ka para sa susunod na yugto. Dahil ang kwento ay hindi pa tapos. At baka, sa susunod, ikaw naman ang makakita ng sarili mo sa salamin ng isang kwentong hindi mo inaasahang makakaabot sa iyo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.